Po ng opisyal na pahayag ang kampo ng Kingdom of Jesus Christ kaugnay sa ginawang pagsuko ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Narito ang balita ni Troy Gomez. Matapos ang 2 linggo na iligal na pag-ukupa at panghalughog ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City, ay nilisan na rin ito ng libo-libong pulis. Ayon sa legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, voluntaryong sumuko si Pastor Apollo at 4 na kapwa-akusado na sina Sister Ingrid Canada, Enteng Canada, Sylvia Simanes at Jacqueline Roy. And the rumor that he was arrested is really not true, because we would like to correct that. It took us days of negotiation, no, and the efforts of these army officials and PNP officials. Please be guided that he voluntarily surrendered to the folds of the law, and that is the real news of the matter. Ayon sa abogado, piniling sumuko ni Pastor Apollo dahil sa hindi na niya makayanan ang pagpapahirap na dinaranas ng kanyang mga miyembro mula sa kamay ng mga kapulisan. Mayroon din kasi siyang natanggap na intel report o banta na huhulihin at sasaktan ang mga KOJC members at missionaries. Yung proximate cause was the sufferings, but the immediate cause was the text message and the actual mobilization of forces na ano na talaga, na parang gloves off na talaga. So sabi ni Pastor, baka magkamatayan na talaga ito. Kasi yung mga miyembro niya, no, handa na ring mamatay. Kung dadakpin, sige, magpadakip sila. Or ano, so sabi na, let's stop this bloodshed. Ako na mag-surrender. Sinabi rin ni Attorney Torion na si Pastor Apollo ay hindi na natili sa KOJC Religious Compound sa loob ng 2 linggong pagkubkob dito ng kapulisan. Taliwas ito sa ilang beses na pinininindigan ng PNP na si Pastor Apollo ay nasa isang underground bunker sa loob ng nasabing KOJC Religious Compound. Pero doon lang sa mga kabukiran ng Davao po. Kabukiran ng Davao. For the entire duration na hindi po siya makita. Sinabi ni Torion na nagdesisyon si Pastor Apollo na subuko sa Armed Forces of the Philippines dahil may tiwala siya sa mga ito. Si Pastor kasi gusto talaga mag-submit himself to the ISA. Yan talagang totoo. Doon siya sa army mas may tiwala. Pero honestly, yung totoo talaga, yung army naman, sabi nila na wala kasi kaming police power. This is a police matter. Matapos sumuko ni Pastor Apollo at ang 4 na iba pa niyang kasama ay agad silang dinala sa PNP Custodial Center sa Camp Crame nitong linggo ng gabi. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Samantala, hindi na matiis ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang pagyurak sa karapatan ng KOJC missionaries na ginagawa ng kapulisan, kaya voluntaryo itong sumuko sa mga otoridad. Daritong balita ni Ina Mortel. Kapakanan pa rin ng KOJC missionaries ang iniisip ni Pastor Apollo C. Quiboloy, kaya voluntaryo itong sumuko sa mga otoridad. Ayon kay Attorney Israelito Torion, kung may mga kasalanan, let justice have its course. Di wa man ko nasuko sa ilaha kay balumang ko nga nasuguan ra na sila, pero ang hustisya gyapon, hustisya. Tapos kunya, kumusta man siya? Kumusta man ka? Na din siya. Buangan ning nahitabo Tornino, ko man pastor na nahibalaan na gid noon sa tibuok kalibutan kung unsa ang KOJC. We are placed in the spotlight. Wa man ato ni tuyua. Ilaliman ka, 5,000 ka buok pulis nangita nako, wa gid sila kita nako. para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News. Ayan mga kababayan, yung totoong nangyari dito nga sa pagsuko ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi po totoo yung nagsasabing inaresto ng kapulisan, may ultimatum, wala po. Sumuko po ng kusa si Pastor Apollo C. Quiboloy dahil nakikita niya na talagang yung mga kapulisan sa loob ng KOJC ay napakamarahas na, at yung mga members ng KOJC, kitang-kita nyo naman po yung kanilang dedikasyon, yung kanilang commitment na handang-handa
ano mang mangyari, mamatay man o arestuhin man sila, handang-handa po ang mga taga KOJC na ialay ang kanilang mga buhay para depensahan ang KOJC Religious Compound at higit sa lahat ang ating butihing Pastor Apollo C. Kibuloy. Mismo sa bibig na ni Torre ng PRO 11 nang galing na hindi niya alam ang detalye. Kasi kung naaresto talaga, siya yung unang makakaalam kasi marami siyang puwersa doon. Libo-libo po yung mga pulis na nakapaligid at nakakalat sa iba't ibang bahagi po ng religious compound ng KOJC. Yet wala pong nangyaring ganun. Hindi nga maidetalye, wala nga larawan, wala nga video na mailabas. Kaya nga ang tsorya na nakikita natin dito at pinipilit pa rin nila na nakuha at kumbaga nahuli dito si Pastor Apollo C. Kibuloy sa KOJC ay para ma-justify yung kanilang mahigit 2 linggong pamamalagi dyan po sa KOJC Religious Compound na gumastos ng daang-daang milyong piso. No? Naghukay pa sila, marami pa sila mga sinira dyan para sa paghahanap kahit na negative, no? Kahit pinaglalaruan lang sila ng kanilang mga informant, no? At ang nakakapanlumo lang dito ay mismo ang presidente pa ang naniniwala na naaresto at hindi sumuko si Pastor Apollo. Grabe yung mga pagsisinungaling, no? Nuknukan ng pagsisinungaling ang ginagawa po ng gobyernong ito. Yet parang binabaliwala yung naging efforts ng AFP. Bakit sa AFP sumuko? 'Di ba? Bakit hindi sa Philippine National Police, no? So, hindi pa lang nagsasalita ang taga AFP, lalo na yung ISAF, no? Bagamat gusto nila na parang ano lang, no? Low-key lang sila dito sa naging development nga na ito. Pero grabe yung pagmamayabang sa bahagi po ng DILG, sa bahagi po ng PNP. Pero ang katotohanan po, mga kababayan, wala po si Pastor Apollo doon at ito'y kinumpirma din ng mismong abogado. Kasi sa ilang araw, linggo na kanilang pamamalagi dyan, wala po silang nakita. No? Nung araw lang na talagang bumaba si Pastor kasi sinasabi nasa kabundukan dito po sa Davao Region bumaba at muling pumasok dyan sa compound at yun nga doon nag-process nga para sa pagsuko po mga kababayan. Yan po yung tunay at totoong balita. Bakit kailangan na i-twist? Kaya nga, yun yung nakikita natin na parang palusot nila na, tingnan ninyo, napaka-epektibo talaga ng 2 linggo namin mahigit na pamamalagi dito na pressure. Hindi po ang ginawa nyo po. Kasi nga, ang sabi nga doon sa naging statement, no, ni Attorney Israelito Torion, batay na rin sa pakikipag-usap niya kay Pastor Apollo, dahil sa patuloy na lawless violence, hindi po naniniwala si Pastor Apollo na naaayon pa sa batas ang ginagawang pagkabayolente nitong taga-PNP, no? Dito nga sa mga pangyayari sa loob po ng KOJC, nakikita na niya na tama ngayon laging nababanggit ang mga lawless elements ngayon ay mismo yung mga law enforcer. Kasi sumusunod po sila sa utos na labag na po sa batas. Inamin na po mismo ni Torre na wala siyang kumbaga itong dyan sa paghuhukay sa JMC, wala po siyang nakuhang permit kasi kailangan pa po yan ng permit. Dire-diretso. Tapos yung pagpapapasok ng mga sibilyan na nakasuot po ng damit na o uniforme ng pulis, marami pong mga paglabag sa karapatang pantao dyan na sinusunod din ng mga mabababang opisyal ng pambansang pulisya. Itong mali-maling order na ito. Kaya nga, ang description ay lawless na po ang nangyayari. Ang nangyayari dyan po sa KOJC compound, no? So kumbaga dito, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit pinili ng ating butihing pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, na sumuko, no? Sumuko particular, no, sa pakikipag-ugnayan dyan sa Armed Forces of the Philippines para matapos na itong mga pangyayari na ito. Ang tanging ginawa lang po ng PNP, hinostage po nila
ang buong KOJC compound, ang mga manggagawa, mga missionary sa loob po ng KOJC religious compound na kahit wala naman po dyan, pero pinilit nila po, no? Di ko lang alam, baka siguro napasubo na sila, parang ayaw na nilang umalis. Kaya ito yung nakikita natin na dahilan kung bakit pinagpipilitan pa rin nila na nahuli nila si Pastor Apollo dyan sa religious compound ng KOJC, which is hindi po katotohanan.